Magandang gabi po, magandang gabi sa inyong lahat. Today is December 14 po, December 14, 2024. Araw po ngayon ng Sabado, Saturday po ngayon. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay ang Ebanghelyo sa kasalukuyan na ginagamit ng ating Katolikong simbahan. Bago po tayo magsimula, tulad ng dati, tayo'y manalangin. Inaanyayahan ko po kayo na ako'y samahan sa ating panimulang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong Espiritu at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, nasa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon at Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating panimulang panalangin. Tuloy na po tayo. Share screen po ako. Ano ang ebanghelyo natin para sa araw na ito? Wait lang po. Wait lang po. Okay. Ito po ang ebanghelyo. Ito po ang ebanghelyo natin para sa araw na ito. Ito ay mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 17, mga talata 10 hanggang 13. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Tinanong siya si Jesus ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias? Sumagot siya, darating nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias, ngunit hindi siya kinilala ng mga tao at ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Stop share na po ako. So, yun po ang ginagamit po pala natin sa pagbabasa ng mabuting balita ay mula dun sa version ng Magandang Balita Biblia. Magandang Balita Biblia. So, yun po ang ebanghelyo sa kasalukuyan. Tinanong ng mga alagad si Jesus at kasama dun sa tanong nila ang tungkol sa propetang si Elijah o Elias. At nabanggit din ni Jesus sa pagsagot, okay, naunawaan ng mga alagad ni Jesus sa pagsagot ni Jesus ang tungkol naman sa propetang si San Juan Bautista. So, ah dalawang dalawang propeta ang lutang na pinatutungkulan ni Jesus nang simula siyang tanungin ng kanyang mga alagad tungkol sa kanila, ang propetang si Elias o Elijah at ang propetang si San Juan Bautista. Dalawang magkaibang tauhan, ngunit dalawang propeta na what, sa kasaysayan ng paniniwala natin sa Diyos at sa kakristyanamuhan
kakristyanuhan. Sorry. Dalawang magkaibang tauhan, ngunit dalawang propeta na maraming pagkakatulad at mga pagkakatulad kung saan what naitala ang kanilang mga nagawa, ang kanilang mga nagawa para sa Diyos. May mga pagkakatulad sila kung saan may mapipiga tayo ng mga aral na pwede nating mapagnilayan. Una, what is common about them? Their zealousness about God. Kapwa sila may kalaliman sa kanilang interes. They are deeply passionate about their devotion. Di sila matinag sa kanilang devotion, sa kanilang paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Ano din sila? Number two, unyielding din sila. Mukhang di sumusuko, di natitinag. Si Elijah ay di natinag ng tulig sa inya ang bayan ng Diyos, ang Israel na pinamumunuan noon ng tiwali, masamang hari reyna, si Haring Ahab at reynang Jezebel. Inutusan niya mga itong talikuran ang idolatry. At ang Israel naman, tinawag ni Elijah upang magbalik loob sa Diyos. So itong confrontation na ito, this confrontation, including with the prophets of Baal, okay, Elijah confronted the prophets of Baal on Mount Carmel can be read, mababasa sa First Kings chapter 18 o the Old Testament. Si Juan Bautista ay katulad din. Ipinangaral ni Juan Bautista ang pagsisisi ng may katapangan at pagmamadali, the sense of urgency. Ang pagsisisi sa kasalanan ay di dapat ipagpaliban. Sumigaw siya sa ilang, tuwirin ninyo ang inyong mga landas. Paghandaan ang pagdating ng manunubos ng Mesiyas. Wala siyang takot si Juan Bautista na hinarap din at tinuligsa ang mga leader tulad ni Herod Antipas dahil sa mga pagkakasala. Mababasa naman ang yugtong ito sa aklat ni San Mateo, Kabanata 14, mga talata 3 hanggang 4. Dalawa na po yon. So, zealousness about God, the courage, yung katapangan, walang tigil, zealousness, deep interest, enthusiasm, malalim na interest at passion para makasunod sa Diyos. Sumunod, unyielding, di patitinag kahit yung kanilang mga kinakalaban ay mga makapangyarihang tao, hari, reyna, mga leader ng Israel. Dalawa na yan. Zealousness for God and their courageous character to confront even those in powerful positions, rulers, kings and queens, sinful leaders, bad leaders. Courageous. Other than being courageous, the persistence, makulit, walang tigil. So they are courageous and both of them are also persistent. They persisted in their mission despite opposition and threats to their lives. Ayan o, mapahamak na kung mapahamak, makulong na kung makulong, mapatay na kung mapatay. At yun nga nangyari, napatay si San Juan Bautista. Si Elijah ay nagpatuloy ng hula o nagbigay ng propesiya, gumawa ng mga himala, okay? Kahit na itong si Reynang Jezebel ay hinahanap
ginugusto ang kanyang kamatayan. Makikita nga ito sa First Kings chapter 19 of the Old Testament. Si John the Baptist then did not waver in his message of repentance. Wala din siyang tigil, makulit siya sa pangangaral ng mga mensahe upang ang mga tao ay magsisi kahit na kinaharap niya ang pagkabilanggo at sa kalaunan, kanyang kamatayan, his eventual execution. So, courage, persistence, zealousness about God, their deep interest, their passion, ah, tama na po yan. Tama na po yan. Pero marami pa. Katulad ng pareho silang ang lifestyle nila may something like solitary. Okay? Solitary, malayo sa karamihan. They are in the wilderness. Si Juan ay nasa ilang. Si Elijah ay pinakain ng mga uwak sa wilderness din. So they are also common in their preaching about repentance. Pareho sila na ang itinuturo't pinangangaral ay ang kahalagahan ng pagsisisi. Pareho silang nakagawa ng himala, mga himala sa kanilang ministry, sa kanilang ministeryo. Madami pa talaga. Pwede po kayong mag-research tungkol sa mga sinasabi kong yan at ibinabahagi ko sa inyo. Common personality characteristics of the prophet John the Baptist and the prophet Elijah. So, madami talaga. Let us focus on their, yun nga, zealousness and courage. Sa kasalukuyang panahon, maraming tao ang talagang hindi na interesado, lalo na patungkol sa Diyos. Hindi na sila masyadong interesado when it comes to God. They are not too enthusiastic about it. Mas marami pang nagla-like sa mga pasayaw-sayaw habang nakadamit na parang inappropriate naman sa panahon at lugar. Wala naman sa beach, wala naman sa pool, pero naka-swimsuit. Okay, bathroom ang background kung minsan, pero dapat ba iyon sambulat pa sa publiko yung larawan mong ganon? I have nothing against pretty people. I have nothing against sexy people, beautiful people. But what I am saying is, but be modest. But be modest. Let's do things in moderation. Moderation. Wag sobra-sobra. Sobra-sobra na wala na sa lugar, wala sa panahon, ginagawa pa rin. Yun lang po ang masasabi ko, be modest. Pag patungkol sa Diyos, huwag tayong scroll up, scroll down, scroll up, scroll down. Pero kapag kalokohan, kalaswaan, heart react, thumbs up, hindi po talaga ako banal. Ayoko pong magpaka-ipokrito. Real talk lang tayo. May mga naging pagkakataon din sa buhay ko na sapul ako sa ganyang bagay. Mga bagay na lubos ko din namang pinagsisisihan. Ang kasalukuyang henerasyon sa karamihan ay tuluyang maliligaw kung pababayaan. Hindi sila tunay na magiging pag-asa ng bayan tulad ng sinabi ni Rizal kung hindi talaga gagabayan. Kawawa ang bayan kapag mali ang higit na pagpapahalagahan ng mga kabataan. At tayo namang matatanda, accountable tayo, may sagutin tayo para sa kanila. Hindi man sila natin mga anak o walang relasyon sa atin. Maging ehemplo naman tayo ng mga kabataan, tayong matatanda. I-redirect natin ang interest nila na maging
tulad ng mga propetang sinabi, need natin at nila ng renewal, not only spiritual renewal, but a holistic renewal, pagbabagong holistic, may pangkabuuan ng pagkatao, mental, spiritual, and other else. So, zealous, courageous, persistence, a call to repentance, renewal, for the love and country, let's do that. Let's do so, let's do so. Pro Deo et Patria in Latin. For the love of God and country. So, yan lang po mga kapatid ang ibabahagi ko sa inyo. Hindi ko na ibabahagi sa inyo ang aking pagninilay para sa Ebanghelyo sa araw ng bukas linggo. Ibigay na natin yon sa mga pastor ng ating simbahan, sa mga pari, sa mga minister of God sa ating simbahan. Ang tungkol doon bilang galang na rin natin sa kanila at pagpapahalaga sa kanilang mga tungkulin, sa kanilang mga serbisyo para sa atin at simbahan. Pagkatiwala na po natin sa kanila ang araw ng linggo. So, yun lang po, manalangin tayo sa ngalan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa maraming pagkakataon, naging duwag kami na maipakita namin ang aming pag-ibig sa iyo. Mas sinunod pa namin, mas ginawa pa namin ang mga bagay na makakakuha ng palakpak ng ibang tao, ng aming kapwa, kahit ang mga bagay na ito'y mali na. Ikinahiya namin, nagkaroon kami ng mga pagkakataon kung saan nahiya kami para sa mga bagay na tungkol sa iyo. Patawarin mo kami sa mga kasalanan ito. Bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng kalakasan ng kalooban, bigyan mo kami ng persistence to hear what you want us to do, to obey you, and to do what you want us to do. May we remain persistent to the rest of our life. Guide us, Lord. Protect us, Lord, from any dangers, done by the evil. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan na po tayo nagtatapos. Maraming salamat po. At kung kayo'y mahihipo ng pagbabahaging ito, if I am not asking too much, share to others po, lalo na yung sa tingin nyo ay kailangan. Magandang gabi po at pagpalain tayo ng poong may kapal. Paalam, paalam, paalam. Hanggang sa muli.